Si Emilio Aguinaldo Infami ang kinikilala bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong ika-22 ng Marso taong 1869 sa Cavite El Viejo, ngayon ay Kawit, Cavite. Nagmula siya sa isang mayamang pamilya at nakapag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Bata pa lamang si Aguinaldo ay ipinakita na niya ang kanyang pagmamahal sa bayan at kagustuhan para sa kalayaan ng Pilipinas. Noong 1895, sumali siya sa Katipunan, isang lihim na samahan na naglalayo ng paglaya mula sa pamamahala ng mga Kastila. Dito niya nakilala si Andres Bonifacio, ang Supremo ng Katipunan. Dahil sa kanyang liderato at husay sa pakikidigma, mabilis na umakyat ang ranggo ni Aguinaldo sa organisasyon. Noong 1896, sumiklab ang himagsikang Pilipino. Isa si Aguinaldo sa mga pangunahing pinuno ng revolusyon sa Cavite, kung saan nagkaroon ng maraming tagumpay ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan upang siya ay kilalanin bilang isa sa mga pinuno ng revolusyon. Noong ika-22 ng Marso taong 1897, idineklara si Aguinaldo bilang Pangulo ng Pamahalaang Revolusyonaryo sa Teeros Convention. Ang pagpupulong na ito ay naganap sa Teeros, isang bahagi ng San Francisco de Malabon, ngayon ay General Trias, Cavite. Dito rin nagkaroon ng alitan sa pagitan nina Aguinaldo at Bonifacio, na nagresulta sa pagkakahati ng revolusyonaryong puwersa. Matapos ang ilang buwan, napilitang magtungo si Aguinaldo sa Biak na Bato, Bulacan. Noong ika-14 ng Disyembre hanggang 15, 1897, nilagdaan ang kasunduan sa Biak na Bato, kung saan napagkasunduan ang pansamantalang pagtigil ng labanan at pagpapatapon kay Aguinaldo at iba pang pinuno ng revolusyon sa Hong Kong. Sa kanyang paglisan, nagdala siya ng salaping ginto mula sa pamahalaang Kastila bilang bahagi ng kasunduan. Habang nasa Hong Kong, nagpatuloy si Aguinaldo sa pagplano para sa kalayaan ng Pilipinas. Noong bumalik siya sa Pilipinas noong Mayo taong 1898, dala ang pag-asa ng mas maraming Pilipino para sa kalayaan. Noong ika-12 ng Hunyo taong 1898, idineklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa balkonahe ng kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Ito ang naging simula ng unang Republika ng Pilipinas. Noong ika-23 ng Enero taong 1899, pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan, kung saan si Aguinaldo ang naging unang Pangulo. Subalit hindi nagtagal ang kapayapaan dahil dumating ang mga Amerikano at naganap ang digmaang Pilipino-Amerikano. Bagamat lumaban si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan, nahuli siya ng mga Amerikano noong ika-23 ng Marso taong 1901 sa Palanan, Isabela. Matapos ang kanyang pagkakahuli, nanumpa si Aguinaldo ng katapatan sa Estados Unidos at umatras mula sa pampublikong buhay. Subalit, nanatili siyang aktibong kalahok sa mga usaping pambayan hanggang sa kanyang pagkamatay noong ika-6 ng Pebrero taong 1964. Si Emilio Aguinaldo ay isang mahalagang figure sa kasaysayan ng Pilipinas, isang simbolo ng kagitingan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay ay isang patunay ng pagsusumikap ng mga Pilipino para sa kalayaan at kasarinlan.